Kamusta mga ka-YouTube? Heto na ang kakapasok lang na balita mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga kongresista sa Malacanang. Talaga namang nakakagalit ang mga kongresista ngayon, pati si Tatay Digong. Hindi na nakayanan ang kanyang mga hinaing tungkol sa mga nangyayari sa Kongreso. Hay naku! Pakinggan natin ang buong pahayag ni dating Pangulong Duterte. Itong style ng gobyerno, if they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Itong may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro na yung mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang baski wala na value. Ano kasi natin, ang peso is ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. Kung kaya ng negosyo mo sa store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ng ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung baski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera magbibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal, kasi ganun kamahal. Yung binibili mo, tama-tama lang sa bibiliin mo. Kasi nagataas yung presyo eh. Yung huwag ninyo sabihin na, ang pera nakalamang. Hindi, nagtabla yan, ganun palagi yan. Hindi pwede yung karne norte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na mabibili. Ang karne norte, habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sariling. Pera, ayuda, huwag ninyong huwag kayong magkaroon utang na loob. Pera ninyo yan.
Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Ika'y nagtatrabaho, laborer ka, nagkukontribute ka sa economy ng Davao, mga building, someday yung ginamasa mo ng simento, maging building yan. You improve the economy kasi yung mga building yan may mga kwarto-kwarto. So marami magpasok ng magkailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Magtayo sila ng mga building ito, kailangan nila ng mga... Ganun ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tanggapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong magpasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. So for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, hirain kita, ma'am. ang punto lang nito ay Na natin yan, ma'am. That's your view, mine. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator, putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Let me- kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please.